Sa ilang bihirang at malungkot na pagkakataon, ang mga investigasyon tungkol sa nawawalang tao ay natitigil na lang sa loob ng ilang linggo at ang nawawalang tao ay hindi na muling natatagpuan kahit pa lumipas na ang mga dekada. Sa ibang mga kaso naman, natutuntun din sila kalaunan at kadalasan ay may napaka-interesante silang kwento na maibabahagi. Numero 10. No, 1,975 at 75, isang 22 taong gulang na lalaki na nagangawang Travis Walton ang nagtatrabaho bilang tagaputol ng kahoy sa Apache Sitgreaves National Forest sa Arizona nang bigla siya nawala ng walang paliwanag. Nang siya ay natagpuan kalaunan, ikinuwento niya ang isang karanasan na mahirap paniwalaan ng karamihan. Ang lugar na tinutukoy ay malapit sa Turkey Springs at noong araw na iyon, 5 ng Nobyembre, 1975, abala sa pagtatrabaho sina Walton at ang kanyang mga kasamahan. Si Travis ay nagtatrabaho bilang tagaputol ng kahoy nang wala pang 1 taon at kahit na napakahirap ng trabaho, mukhang nag-e-enjoy siya rito. Ang proyektong pagtutroso na kanyang pinagtatrabahuhan ay nahuhuli na sa schedule, ngunit patuloy pa rin ang grupo at unti-unting umuusad araw-araw. Tuwing gabi, pagkatapos ng kanilang shift, ang grupo ng mga lalaki na kinabibilangan na John Dulett, Dwayne Smith, Alan Dallas, Kenny Peterson, Steve Pierce at Mike Rogers ay sabay-sabay na umuwi sakay ng sasakyan. Ngunit sa araw na ito, may kakaibang bagay na nakakuha ng kanilang pansin. Napansin ng 7 logger ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa kailaliman ng gubat, kaya nagpasya silang imbestigahan ito. Habang papalapit sila sa lugar, nakita nila ang isang bagay na hugis platito na tila bumagsak sa lupa. Naalab nilang may nakita silang sinag ng liwanag na nagmumula sa bagay na iyon at karamihan sa kanila ay masyadong nagulat kaya hindi na nila nilapitan pa ito. Lahat maliban kay Travis na hindi mapigilan ang kanyang kuryosidad at lumapit pa siya dito kahit pinagsabihan siya ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Ikinuwento nila na may sinag ng liwanag na biglang lumabas mula sa bagay na iyon. Tumama kay Travis sa dibdib at iniyangat siya mula sa lupa bago muling ibagsak. Natakot ang 6 pang lalaki at agad na tumakbo palayo pero nangako silang babalik para tingnan ang kalagayan ni Travis. Nag-antay sila ng ilang sandali para makita kung ano ang mangyayari at nang tila tahimik na ang lahat, bumalik sila sa lugar ngunit nadismaya sila nang matuklasang wala na si Travis doon. Kaya't nagmadali silang pumunta sa bayan para maghain ng ulat tungkol sa isang nawawalang tao. Habang ikinukuwento nila ang kanilang karanasan sa mga pulis, naintindihan namang naging mapagduda ang mga investigador. Pero hindi nagtagal ay nagsimulang maghinala ang mga investigador na gawa-gawa lang ng grupo ng mga tagaputol ng kahoy ang kwento para pagtakpan ang katotohanan sila ang pumatay kay Travis sa gitna ng kagubatan. Lahat sila ay pumayag na sumailalim sa lie detector test at lahat sila ay pumasa. Sa loob ng susunod na 5 araw, nanindigan sila na maaring nasa kagubatan pa rin si Travis ngunit nanatiling naghihinala ang mga pulis. Pero noon 10 ng Nobyembre, nagbago ang lahat. Ipinaalam ng pamilya ni Travis sa mga awtoridad na tumawag siya mula sa isang phone booth sa Heber at kinumpirma niya ang kwento ng mga lalaki. Idinadag niya na siya ay dinukot ng mga kakaibang nilalang at dinala siya sa ibang solar system kung saan nakita niya ang mga bituin sa paligid niya pero walang araw o mga planeta. Inilarawan niya ang mga nilalang bilang maliliit na may malalaking ulo at nakasuot ng kayumangging coveralls. Pinagaling nila ang kanyang mga sugat mula sa naunang insidente, ngunit nang sinubukan niyang kumawala, nawalan siya ng malay ulit at sa huli ay nagising siya sa Heber. Hanggang ngayon, ang kanyang kwento ay isa pa rin sa pinakatanyag sa pag-aaral ng mga extraterrestrial at madalas ikinukwento ng mga ufologist bilang patunay ng buhay sa labas ng mundo. Bilang siyam. Ayon sa lahat ng ulat, ang Agosto ng 1976 ay isang napakainit at maalinsangang buwan sa Bethesda, Maryland. Dito nawala si Dennis Rarick na 35 taong gulang matapos mag-iwan ng isang misteryosong sulat na nagpalito sa kanyang pamilya sa loob ng 14 na taon. Noong panahong iyon, nakibaba na si Dennis bilang isang dalugbasa sa matematika at computer science at nagpresenta siya ng isang papel tungkol sa linear computing sa The Hague na labis na ikinahanga ng kanyang mga kapwa siyentipiko. Bagamat hindi kailanman isiniwalat ang dahilan, alam na nalugmok siya sa matinding depresyon, isang bagay na kinumpirma ng kanyang ama sa mga taon na nawawala si Dennis. Sa kabila nito, wala namang naging palatandaan na gusto niyang iwan ang kanyang pamilya, kaya't lalong nakababahala ang kanyang pagkawala. Isang araw sa buwang yan, basta na lang siyang lumabas ng kanyang apartment, iniwan ang karamihan sa kanyang mga personal na gamit. Nang hindi siya nakipag-ugnayan sa alinman sa kanyang mga kaibigan o pamilya, iniulat nilang nawawala siya at nagsimula ng investigasyon ang pulisya ng Maryland. Nang halughugin ang apartment ni Dennis, natagpuan nila ang kanyang pitaka, kotse, mga pribadong dokumento at iba pang mga gamit na naiwan, kasama ang isang nakakabahalang sulat na nahirapan silang intindihin. Nakalagay doon nagpasya siyang maglakbay sa isang biyahe na hindi na binabalikan. Dahil sa alam nilang pakikibaka niya sa depresyon, labis itong nagdulot ng pag-aalala sa kanyang pamilya dahil wala silang ideya kung ano ang balak niya. Kalaunan, ang mga araw ay naging linggo tapos buwan at taon. Sa kabila nito, nanatiling umaasa ang kanyang kapatid na buhay pa si Dennis. Ngunit kalaunan, nagpasya ang korte na ideklarang legal na patay na siya. 14 na taon pa lumipas bago tuluyang nalutas ang misteryo.
Ipinaalam sa kanyang pamilya na si Dennis ay nagpalit ng pangalan at naging Leonard Cohen at naninirahan sa San Marcos, California, kung saan nagsimula siya ng bagong buhay kasama ang bagong pamilya na walang kaalam-alam na siya ay isang nawawalang tao. Hindi rin niya sinabi sa kanyang bagong pamilya ang tungkol sa kanyang nakaraan at tinanggap na lang ng kanyang asawa ang katotohanan na si Leonard ay si Dennis pala, isang lalaking may nakaraan na hindi niya alam at 7 taon pala siyang mas matanda kaysa sa sinasabi niya. Nang tanungin kung bakit siya nagpasya na maglaho, sinabi niya na hindi ito dahil sa isang partikular na pangyayari, kundi bunga ng kanyang depresyon na hindi na niya kinaya. Nagtayo siya ng negosyo bilang isang algorithm design engineer sa Mira Mesa at kalaunan ay nakuha rin niya ang kanyang master's degree. Sa huli, naglakas loob siyang isiwalat ang kanyang dating buhay sa kanyang bagong pamilya at pagkatapos nito ay kinontak niya ang kanyang ama upang ipaalam na siya ay buhay pa. Humingi na siya ng tawad sa lahat ng sangkot. Sinabing alam niyang nagdulot siya ng matinding sakit at kalungkutan dahil sa kanyang mga ginawa. At sa huli ay muling nagkasama sila ng kanyang ama. Sa kasamaang palad, pumanaw ang kanyang ina nang hindi nalalaman kung ano ang nangyari sa kanyang anak. At matapos ang kanyang mga pagbubunyag, pinili niyang manatili sa California kasama ang kanyang pangalawang pamilya. Numero 8. Nang mawala si Kenneth Rodman, 55 taong gulang, sa ilalim ng napakabigat na mga pangyayari noong 2010. Sigurado ang kanyang mga kaibigan at pamilya na sawi siya sa isang trahedyang aksidente. Ngunit mas kakaiba pa pala ang totoong nangyari. Noong Disyembre ng taong iyon, nakatira siya sa California, ngunit nagpasya siyang maglakbay papuntang Queensland, Australia, kung saan siya tumuloy sa isang kaibigan. Ang bahay na tinutukoy ay matatagpuan sa Mowbray, malapit sa Port Douglas, at madalas siyang magkayak sa isang kalapit na anyong tubig. Noong ika-21 ng Disyembre ng taong iyon, tila normal ang lahat. At least, ayon sa kaibigan ni Kenneth na hindi naman nag-alala nang sabihin ni Kenneth na aalis siya muli para magkayak. Karaniwan siyang umaalis ng ilang oras bago bumalik sa bahay. Pero noong araw na iyon, hindi yon ang nangyari. Nang hindi siya bumalik sa bahay pagsapit ng gabi, nag-alala ang kanyang kaibigan at tinawagan ang pulisya para i-report na nag-aalala siya sa kaligtasan ni Kenneth. Agad nagsimula ang paghahanap, pero ang ilog kung saan siya namangka ay walang naibigay na anumang palatandaan kung ano ang nangyari sa kanya. Tumagal ng mahigit 2 linggo ang paghahanap at sa huli, natanggap ang masamang balita na natagpuan ang kayak ni Kenneth sa Mwangi Beach, mga 10 milya mula sa Mombasa kung saan siya naglayag. Ang pinakaikinabahala ng mga investigador ay ang katotohanang kilala ang lugar na iyon sa mga tubig na puno ng buwaya. Kaya nagsimula silang maghinala ng pinakamasama. Ang pinakamakatwirang paliwanag ay nagkaroon ng aksidente si Kenneth na naging dahilan para siya ay mahulog sa tubig at pagkatapos ay inatake siya ng mga buwaya. Ito ay tiyak na magpapaliwanag kung bakit wala ng ibang palatandaan na natagpuan sa tubig, ngunit dahil hindi ito makumpirma, nanatiling bukas ang kaso niya. Ang mga autoridad ay muling binibigyang pansin ang kanyang kaso tuwing ilang taon sa pag-asang may makakakita ng palatandaan, ngunit nananatiling nawawala si Kenneth. Idinagdag ang kanyang pangalan sa Queensland Missing Person Register at paminsan-minsan ay inilalabas sa publiko ang kanyang larawan, ngunit wala pa ring positibong resulta. Si Serciento Ed Lucan, na bahagi ng paunang investigasyon, ay naalala na palagi niyang iniisip kung ano ang nangyari kay Kenneth. Palagi siyang umaasa na nalitaw si Kenneth saan man, ngunit based sa mga detalye ng kanyang pagkawala, mukhang malabo na itong mangyari. Sa isang pagkakataon, may mga saksi na nag-ulat na nakita si Kenneth sa Townsville at Cooktown, ngunit hindi nagbunga ang mga leads na ito ng imbestigahan. Pagkatapos, noong Hunyo ng 2015 taon, matapos siyang mawala, sa wakas ay nalutas na ang kaso. Ang mga pulis sa Smithfield ay ipinadala sa isang address sa lugar bandang 2:00 ng madaling araw dahil may nag-ulat ng pagnanakaw. Habang nasa lugar, dumaan si Kenneth sa kanyang bisikleta at nakita nila itong kahina-hinala kaya inutusan siya ng mga pulis na huminto. Sinubukan tumakas ni Kenneth sa pamamagitan ng pag-iwan ng bisikleta, ngunit natuntun siya ng K-Siam unit at isinailalim sa kustodya. Agad niyang inamen na siya si Kenneth Rodman na nawawala na ng kalahating dekada at dahil wala siyang kinalaman sa pagnanakaw, nalutas ang kaso dahil lamang sa pagkakataon dahil napunta lang siya sa maling lugar sa maling oras. Si Kenneth ay ipinadeport pabalik sa US, kung saan ipinaalam sa kanya na may utang pa siyang hindi nababayarang child support na nagkakahalaga ng $50,000. Numero 7. Noong kalagitnaan noong 2014, si Christina Ray Davison na 43 taong gulang ay nasa mahirap na sitwasyon dahil nagkahiwalay sila ng kanyang asawang si Craig Davison. Noong ika-20 ng Hulyo ng taong iyon, inaresto siya matapos ipagbigay alam ni Christina sa pulisya na sinaktan siya nito, ngunit pinalaya rin siya kalaunan ng walang kasong isinampa. Noong panahong iyon, pareho silang nakatira sa Kilgore, Texas, at nang hindi siya pumasok sa kanyang shift sa Whataburger Restaurant, nagsimulang mag-alala ang kanyang mga katrabaho para sa kanyang kalagayan. Nakipag-ugnayan sila sa pulisya upang iulat ang kanyang pagkawala at nagsimula ang isang investigasyon sa pagkawala niya. Nagsagawa ng mga paghahanap malapit sa kanyang bahay, ngunit walang naging resulta at walang makapagpaliwanag kung saan siya napunta o kung may kagagawa ng iba sa nangyari sa kanya.
Ilang araw ang lumipas, dumilim ang takbo ng kaso nang matagpuan ang pitaka ni Christina sa gilid ng highway sa Marshall. Masusing hinanap din ang lugar na iyan, ngunit walang natagpuang anumang bakas niya ang mga investigador. Nananatiling nawawala ang kanyang cellphone, pati na rin ang kanyang itim na 1,900 at 72 Toyota Camry. Dahil sa paglabas ng lahat ng mga detalyeng ito, sinabi ng kanyang mga kaibigan na hindi nila inaasahan na matagpuan pang buhay si Christina at pinaghihinalaan nilang may kagagawan ng iba ang nangyari sa kanya. Sa loob ng kanyang bahay, nakakita ang mga pulis ng mga palatandaan ng pakikipagbuno at hiniling na sumali ang FBI sa investigasyon. Mabilis nilang natukoy na siya ay dinukot at tinrato nila ang kanyang kaso na parang isang investigasyon ng pagpatay. Sa kanyang kwarto, napansin ng mga pulis ang mga hiwa sa kanyang kutson at inihayag nila na may natagpuang ilang biological na material sa iba't ibang bahagi ng bahay. Ilang kaibigan niya ang lumapit upang ipahiwatig na siya ay ninakawan o dinukot, posibleng ng kanyang dating asawa. Matapos isaalang-alang ang lahat ng kilalang detalye sa kaso, inihayag na si Craig ang pangunahing pinaghihinalaan sa pagkawala ni Christina. At noong ika-29 ng Hulyo, siya ay inaresto dahil sa kasong pisikal na pananakit na hindi naman konektado sa pagkawala ni Christina. Hinaling sa publiko na bantayan kung may makikitang si Christina at ang kanyang sasakyan na may nawawalang mga hawakan sa dalawang likurang pinto, ngunit walang nagbigay ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Sinuri ang mga talaan ng kanyang cellphone, ngunit walang ipinakitang anumang aktibidad. At dahil ito ay alinman sa pinatay o naubusan ng baterya, hindi siya matutunton sa ganoong paraan. Sa loob ng 9 na buwan, natigil ang investigasyon dahil walang bagong lead na natagpuan at inakala ng mga kaibigan at pamilya ni Christina ang pinakamasama. Pagkatapos, noong ika-4 ng Pebrero, 2015, pinahinto ng pulisya sa Lexington, Kentucky ang isang kotse sa isang Shell gasolinahan bandang 1:30 ng madaling araw. Nang surin ng mga pulis ang detalye ng driver sa National Crime Information Center database, napagtanto nilang natagpuan na nila si Christina matapos maglabas ng warrant of arrest dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Ipinarehistro niya ang bagong kotse sa sarili niyang pangalan at dahil walang duda na siya ngayon. Ipinabalik siya sa Texas kung saan siya nilitis dahil sa pagmamayari ng mga kontroladong substansya, ngunit hindi kailanman isinapubliko ang naging resulta. Numero 6. Matapos ang biglaan at hindi maipaliwanag niyang pagkawala noong 1984, pinaniniwalaan na ang 24 na anyos na si Petra Patsitka ay nabiktima ng krimen at ang kanyang mga kaibigan at pamilya ay tiyak na hindi na nila siya muling makikita. Ngunit sila ay nagkamali. Noong panahong iyon, si Petra ay isang estudyante ng computer science na nakatira sa Brunswick, Germany. Alam na noong araw ng kanyang pagkawala, ika-26 ng Hulyo, siya ay nagpunta sa isang appointment sa dentista at pagkatapos nito ay balak ng bisitahin ang kanyang mga magulang. Sumakay siya ng bus papuntang Wolfsburg bandang 3:00 ng hapon at inaasahan siyang darating mga 40 minuto pagkatapos noon. Ngunit pagsapit ng gabi, hindi siya nakarating sa bahay ng kanyang mga magulang at hindi rin siya nakipag-ugnayan sa kanila para kansilahin ang pagbisita. Lumabas din kalaunan na si Petra ay nag-withdraw ng pera mula sa kanyang bank account noong araw na yon at humiling sa kanyang kapitbahay na alagaan ang kanyang alagang ibon. Nang hindi siya mahanap o makontak ng kanyang mga magulang, inireport nila siyang nawawala at isang madawakang paghahanap ang isinagawa. Itinampok ang kaso sa isang sikat na palabas tungkol sa krimen sa Alemanya sa pag-asang may makakakilala kay Petra at magbibigay ng bagong impormasyon at na siya ay sa wakas ay maibabalik na sa kanilang tahanan. Ilang malalaking paghahanap din ang isinagawa, ngunit sa kabila nito, wala ng ibang palatandaan na natagpuan at tila parang naglaho na lang si Petra na parang bula. Walang ideya ang kanyang pamilya at mga kaibigan kung ano ang nangyari sa kanya at makalipas ang 3 taon, nakatanggap sila ng balitang labis na nagpalungkot sa kanila. Noon, 1985, isang lalaki na nagangalang Gunter K ang nahatulan dahil sa pagkitil ng buhay ng isang babaeng biktima. Ang krimen ay naganap sa parehong lugar kung saan huling nakita si Petra at nang tanungin siya tungkol sa kaso niya noong 1987, inamin niya na siya rin ang pumatay kay Petra. Ngunit hindi niya masabi sa pulis kung saan matatagpuan si Petra kaya hindi kailanman nalutas ang kaso niya. Dahil walang natanggagang impormasyon o lead, inakala na nga na siya ay namatay at noong 1989, formal siyang idineklarang patay ayon sa batas. Isinara na ang kaso at ayon sa lahat ng ulat, inakala na si Petra ay napahamak at naging biktima ng krimen. Parang mananatiling hindi malulutas ang kaso niya magpakailanman, pero noong 2015, nagkaroon ito ng di inaasahang pagbabago. Noong Setyembre ng taong iyon, nakatanggap ng ulat ang mga pulis sa Dusseldorf tungkol sa isang pagpasok ng sapilitan. Pagdating nila sa lugar, sinalubong sila ng isang babae na nagpakilalang si Ginang Schneider at hinilingan siyang magpakita ng pagkakakilanlan. Pagkatapos ay inamin ng babae na ang tunay niyang pangalan ay Petra Patsitka at siya ang naging sentro ng isang investigasyon sa nawawalang tao simula pa noong kalagitnaan ng dekada 80. Siya ay 55 taong gulang na ngayon at nanirahan sa iba't ibang lungsod sa buong Alemanya sa loob ng 30 taon. Hindi siya kailanman nagbukas ng bagong bank account at palaging gumamit lang ng pera at sinuportahan ang sarili sa pamamagitan ng tinatawag niyang ilegal na trabaho.
Nang tanungin kung bakit hindi niya kailanman kinontak ang kanyang pamilya, sinabi lang niya na hindi mga issue sa pamilya ang dahilan ng kanyang sinadyang pagkawala. Ngunit idinagdag niyang wala siyang interes na muling makasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Bilang 5. Nang siya ay matagpo ang buhay matapos ang isang nakakatakot na karanasan kung saan siya ay naligaw sa gubat. Sinabi ni Lisa Theris, 25 taong gulang, sa medya na siya ay nagpapasalamat at masuwerte na buhay pa matapos ipagkatiwala ang kanyang buhay sa maling tao. Si Lisa ay taga-Alabama at legal na bulag, kaya mas kahanga-hanga ang kanyang kwento. Noong 2017, nag-aaral siya ng radiology at mukhang maliwanag ang kanyang kinabukasan. Ngunit isang araw, nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago sa kanyang buhay. Nakikipag-bonding siya noon sa 2 lalaki sa Bullock County at nagpasya ang 3 na pumunta muna sa gubat. Habang nandoon, nagpasya ang 2 lalaki na looban ang isang hunting lodge sa lugar pero ayaw sumama ni Lisa sa plano. Ang tanging magagawa niya ay lumayo sa 2 lalaki at sa pinangyarihan ng krimen, kaya ang naging opsyon niya ay tumakbo papasok sa dilim ng gubat. Pero naligaw siya at hindi na niya nahanap ang daan pabalik sa kabihasnan. Nang hindi siya nakauwi ng gabing iyon, agad na naramdaman ng kanyang pamilya na may nangyaring masama, kaya agad silang nag-file ng ulat para sa nawawalang tao at isinama nila sa ulat na si Lisa ay legal na bulag na naglalagay sa kanya sa matinding panganib. Mukhang iniwan na lang siya ng 2 lalaki sa gubat nang hindi man lang siya hinanap at sinabi niya kalaunan na mali ang mga taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Habang nasa kagubatan, patuloy siyang naghanap ng bahay o kahit sinumang naglalakad sa lugar pero nauwi lang sa wala ang kanyang pagsisikap. Makalipas ang ilang araw, hindi pa rin makita ni Lisa ang daan pa uwi. Siya ay gutom, nauhaw at walang magawa laban sa kalikasan, kaya alam niyang kailangan niyang gawin ang lahat para mabuhay hanggang siya ay matagpuan. Nagsimula siyang maghanap ng mga berry at kabute na nagbigay sa kanya ng kaunting nutrisyon. May mga pagkakataon na natitisod siya sa mga maputik na tubig na kahit papaano ay nakatulong sa kanyang uhaw, ngunit alam din niyang malapit na siyang makaranas ng dehydration. May mga pagkakataon na gusto na niyang sumuko pero ang pag-iisip sa kanyang mga kaibigan at pamilya sa bahay ang nagbigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. Hindi niya matanggap ang idea na hindi na niya muling makakasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan, kaya patuloy siyang naghanap ng tulong. Sa isang pagkakataon, nakakita siya ng malaking ugat na ginamit niyang tungkod pero dahil siya ay may kapansanan sa paningin, magiging mahirap ito habang nadadapa siya sa kagubatan. Pagkatapos, makalipas ang 28 araw mula nang tumakbo siya papunta sa kagubatan, isang babae na ang pangalan ay Judy Garner na nagmamaneho sa kahabaan ng Highway 82 ay nakita ang bugbog at sugatang si Lisa na sa wakas ay nakarating na sa isang kalsada. Siya ay labis na na-dehydrate at malapit ng mamatay sa gutom. Ngunit matapos tawagan ni Judy ang 911, dinala si Lisa sa pinakamalapit na ospital kung saan siya nabigyan ng kinakailangang gamutan. Kalaunan ay nalaman na ang 2 lalaking tinutukoy ay parehong nagbintang sa isa't isa na siyang pumatay kay Lisa na ikinagulat ng mga investigador. Doon ay nabunyag na silang lahat ay gumamit ng ipinagbabawal na gamot nung araw na yon at ito ang pangunahing dahilan ng pagkawala ni Lisa dahil ito ang naging sanhi ng kanyang pagkalito. Inaresto ang 2 lalaki dahil sa pagnanakaw at pinakulong sa piyansang $200,000 habang si Lisa naman ay tuluyang gumaling. Numero 4. Noong 2017, ang 21 taong gulang na si Liang Xinwei at ang kanyang 19 na taong gulang na kasintahan, si Liu Chencheng ay nakatira kasama niya sa kanilang bahay sa Korea, kung saan sila ay parehong mga unang taon na estudyante sa National Donghua University. Ngunit nagpasya silang maglakbay. Una nilang binisita ang India at pagkatapos ay naglakbay papuntang Nepal para sa dapat sana'y pinakamagandang biyahe ng kanilang buhay. Nanirahan sila sa Dade noong unang bahagi ng Marso ng taong iyon habang nakakaranas ang lugar ng masama at napakalamig na panahon. Pero hindi hinayaan ng magkasintahan na sirain ng masamang panahon ang kanilang kasiyahan at noong ika-9 ng Marso, nagpasya silang mag-hiking. Pinaniwalaan na gusto lang talaga nilang magpalipas ng oras sa labas dahil nagkakaroon sila ng ilang mga problema. Una, may ilan sa kanilang mga bagahe ang nawala at sa mga araw bago sila mawala, nagsimula na silang magtalos sa maliliit na bagay. Nagpost si Liu sa kanyang Facebook profile na sana hindi na lang siya sumama sa biyahe pero nagpasya siyang manatili kay Liang. Nakikipag-ugnayan pa rin sila sa kanilang mga pamilya pero noong ika-10 ng Marso, nagsimula na silang hindi makapagparamdam. Dahil dito, labis na nag-alala ang kanilang mga mahal sa buhay dahil alam nilang umuulan ng niyebe sa Dade kaya't nakipag-ugnayan sila sa pulisya upang maghain ng 2 ulat ng nawawalang tao. Ipinaalam ang kaso sa pulisya ng Nepal at pagsapit ng ika-15 ng Marso, nagsimula na ang operasyon ng paghahanap. Gumamit ang pulisya ng 3 profesional na gabay na lubos na pamilyar sa lugar kahit pa sa pinakamakapal na niyebe. Dinala ang helicopter upang magsagawa ng paghahanap mula sa himpapawid. At dito nalaman na malamang ay naglalakad ang magkasintahan papuntang Longtang Village kung saan balak nilang makipagkita sa ilan nilang kaibigan mula sa Korea. Hindi naging ayon sa plano ang paghahanap dahil napigilan ng karagdagan pag-ulan ng niyebe ang pagsisikap ng mga gabay.
Lalong lumala ang sitwasyon nang magsimulang magkaroon ng regular na pagguho ng niebe sa lugar na lalong nagpalada sa panganib ng kalagayan. Kalaunan ay nalaman na ligaw ang magkasintahan nang balutin ng makapal na hamog ang lugar at hindi na nila makita ang kanilang tinatakdang ruta. Nagpasya sibang sundan ang ilog sa pag-asang makatagpo ng isang baryo sa lugar. Ngunit nahulog sila sa gilid ng talon o kaya'y naipit sila sa isang kuweba kung saan hindi na sila makabalik paakyat. Pareho silang nagtamo ng matitinding pinsala mula sa pagkakahulod kaya't hindi na sila gaanong nakakagalaw tulad ng nararapat. Nabuhay sila sa patatas at pansit sa loob ng ilang araw, ngunit naubos din ang kanilang pagkain at sinubukan nilang manatiling buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig mula sa talon. 47 araw matapos silang mawala, natagpuan din sina Long at Liu. Ngunit sa kasamaang palad, si Liu ay pumanaw na dahil sa matinding kalagayan. Natagpuan si Long na natutulog at agad siyang inilipad patungong Kathmandu kung saan siya ginamot para sa malnutrisyon, hypothermia at malubang pinsala sa kanyang binti. Sinabi niya na halos hindi siya nakaligtas sa matitinding kalagayan. Nabawasan ang timbang niya ng 40 libra at malamang ay hindi na siya tumagal pa kung hindi dahil sa determinasyon ng mga rescue crew na nakakita sa kanilang pulang tent mula sa malayo. Numero 3. Minsan, ang isang simpleng pag-hiking ay maaring maging seryosong sitwasyon dahil lang sa isang simpleng maling liko na siya nangyari sa kaso ng pagkawala ni Edward Rosenthal. Noong Setyembre ng 2010, si Edward Rosenthal na 64 na taong gulang ay taga Culver City sa Los Angeles kung saan siya nagtatrabaho bilang isang real estate broker. Mahilig din siya sa pagtula na madalas niyang ibinabahagi sa kanyang asawang si Nicole Kaplan at sa mga dumadalos sa mga pampublikong okasyon. Nagpasya siyang maglaan ng oras sa kalikasan at noong ika-24 ng Setyembre ng taong iyon, dumating si Edward Rosenthal sa Joshua Tree National Park sa California kung saan balak niyang mag-hiking ng isang araw lamang. Naging maayos naman ang simula ng kanyang pag-hiking at matapos maglakad ng ilang distansya, nagpasya siyang bumalik at magtungo na sa kanyang sasakyan. Ngunit sa isang punto, nagkamali siya ng liko at hindi nagtagal ay napagtanto niyang tuluyan na siyang naligaw sa ilang. Lalong lumala ang sitwasyon dahil ang lugar ay nakakaranas ng matinding init na umaabot pa ng 100 degrees Fahrenheit. Kung walang sapat na tubig, mabilis itong madudulot ng dehydration sa isang nawawalang hiker. At dahil si Edward ay nagplano lang na magtagal sa parke ng isang araw, alam niyang seryoso ang kanyang sitwasyon. Sinabi ni Nicole sa mga pulis na si Edward ay nagpunta sa park isang araw bago ang insidente para ipagdiwang ang pagkakabenta ng isang cafeteria sa Los Angeles na tinatawag na Clifton's Brookdale, na kilarang-kilala ng mga residente sa lugar. Alam na umalis siya mula sa Black Rock Campground na naging napakakapaki-pakinabang na impormasyon na magsimula ang paghahanap. Nang hindi nakontak ni Edward si Nicole, nag-alala siya at agad na tumawag sa mga autoridad. Hindi alam ng lahat ng kasangkot, naglakad si Edward papasok sa kagubatan sa pag-asang makasalubong siya ng ibang hiker o makakita ng palatandaan. Ngunit naglakad siya sa maling direksyon at lalo lang siyang napapalayo sa kabihasnan. Sa kabutihang palad, naisipan niyang magdala ng maraming gamit, kabilang ang 4 na litro ng tubig, mga merienda, isang pito, mga flare at isang space blanket. Mahigit isang araw niyang sinubukang hanapin ang daan pabalik sa kanyang sasakyan at nauwi siya sa paglalakad ng halos 2,000 talampakan pababa ng isang bangin kung saan naubos na ang kanyang pagkain at tubig. Alam niyang napakalaki ng kanyang problema at ang patuloy na paglalakad ay magdudulot lang sa kanya ng higit pang pagkapagod. Kaya nagpasya siyang humanap ng magandang lugar kung saan siya maaaring maghintay at magbakasakaling may makakita sa kanya. Ginamit niya ang pito na dala niya pero walang nangyari. At nang sinubukan niyang sindihan ang kanyang mga flare, nadismaya siya nang malaman niyang hindi ito gumagana. Tinanggap na lang niya ang kanyang kapalaran, kaya nagpasya siyang isulat ang kanyang huling habilin, pero napagtanto niyang wala siyang papel. Sa halip, ginamit niya ang kanyang sombrero para isulat kung aling mga tula ang dapat pasahin sa kanyang libing, habang hinihikayat si Nicole na ituloy ang bakasyon na kanilang pinaplano. Hiniling din niya kay Nicole na pasalamatan ang ilan sa kanyang mga kliyente at tinapos ang kanyang habilin sa pagsasabing mahal niya si Nicole at ang kanilang anak na babae. Ngunit 6 na araw matapos siyang mawala, natuntun din siya ng mga tagapagligtas. Tinala siya sa High Desert Medical Center kung saan siya ginamot at tuluyang gumaling na labis na ikinatuwa ng kanyang pamilya na tumulong din sa paghahanap sa kanya. Pangalawa, noong Oktubre ng 2016, ang 25 taong gulang na si Andrew Gaskell ay nawala habang siya ay nagha-hiking sa Malaysia. At ngayon, itinuturing niyang napakaswerte niya na nakaligtas siya. Noong panahong yon, si Andrew ay nakatira sa Hobart sa Tasmania, Australia. Siya ay nagtatrabaho bilang isang civil engineer, ngunit nagpaplano siyang gumawa ng ilang pagbabago sa kanyang buhay na ginawa niya bago siya mawala. Pakiramdam niya ay kaunti lang ang kasiyahan na naibigay ng kanyang trabaho sa kanya. At kahit na nag-enjoy siyang makatrabaho ang kanyang boss at mga kasamahan, kailangan niyang gumawa ng ilang pagbabago para masiguro ang sarili niyang kaligayahan. Kaya, nag-resign siya sa kanyang trabaho noong Agosto ng taong iyon at nagsimulang magplano ng isang paglalakbay sa buong Asya upang hanapin ang kanyang sarili. Plano niyang maglakbay pakanluran sa loob ng hindi tiyak na panahon ayon sa kanya dahil gusto niyang maranasan ang iba't ibang kultura hanggat maaari.
Nang maayos na ang kanyang mga plano, naglakbay siya patungong Kuching sa Malaysian Borneo noong 2 ng Agosto. Pagsapit ng 18 ng buwang iyon, nasa Bako National Park na siya, kung saan naglaan siya ng oras sa pag-hiking at pag-appreciate sa kalikasan sa paligid niya. Noong 27 ng Agosto, binisita niya ang Bengu Dam sa Sarawak at pagkatapos nito ay dahan-dahan siyang nagtungo sa isang bayan na tinatawag na Cebu. Alam na nasa lugar siya noong 15 ng Setyembre at pagsapit ng 1 ng Oktubre, nakarating na siya sa National Park. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa Nia National Park at tumating doon noong 9 ng Oktubre. 6 na araw siya nanatili roon bago siya nag-hiking papunta sa Gunung Malu National Park kung saan bigla siyang nawala. Nagsampa ang kanyang pamilya ng ulat na nawawala siya at agad na nagsimula ang mga paghahanap. Kalaunan, malalaman na nagdala lang siya ng sapat na pagkain para sa isang araw at nang mapagtanto niyang naligaw siya, alam ni Andrew na kailangan niyang mag-isip ng mabilis. Habang lumilipas ang mga oras at naging mga araw, nagsimula siyang maghanap ng pagkain, ngunit sa unang 10 araw, wala siyang nahanap. Nagsimula na siyang manghina, pero sa kanya natagpuan ang ilang berries, ligaw na saging at ligaw na pako na kinain niya para mabuhay. Madalas siyang makatagpo ng mga pinagkukunan ng tubig at nagawa niyang manatiling hydrated kahit kakaunti lang ang kanyang nakakain. Samantala, hindi pa rin matagpuan ng mga rescue crew si Andrew at nagsimula ng mag-alala ang kanyang pamilya na baka hindi na siya matagpuan. Sa isang pagkakataon, nakatagpo siya ng hiking trail sa Hidden Valley na kanyang sinundan at hindi alam ni Andrew, pabalik na pala siya sa Camp 1 sa park. Nagkaroon siya ng sugat sa kanyang paa at kinagat siya ng maraming insekto. Nang siya ay tuluyang natagpuan, napansin ng mga tagapagligtas na siya ay payat at mahina at naramdaman nilang hindi na siya magtatagal pa kung wala siyang tamang pagkain at masisilungan. Dinala siya ng helicopter papunta sa bayan ng Muri kung saan siya ginamot at tuluyang gumaling. Nagpasalamat ang kanyang pamilya sa lahat ng mga tagapagligtas na tumulong at sinabi nilang malamang ay hindi na sana nabuhay si Andrew kung sumuko sila sa paghahanap sa kanya. Numero 1. Ang Australian Outback ay isa sa mga pinakamabagsik na lugar sa mundo at dito nawala ang isang 19 na taong gulang na estudyante na nagngangalang Jamie Neal noong 2009 na naging simula ng isang pagsubok na malamang ay hindi niya makakalimutan. Kakagraduate lang ni Jamie mula sa high school nang magpasya siyang mag-gap year bago simulan ang kanyang pag-aaral sa pamahalaan at politika. Nakatira siya noon sa Muswell Hill sa Hilagang London nang magpasya siyang maglakbay papuntang Australia at umalis siya noong 22 ng Hunyo ng taong iyon. Plano niyang maglakbay sa Laos, Vietnam at Nepal at inaasahan sanang bumalik sa London pagsapit ng Setyembre upang simulan ang kanyang pag-aaral sa Exeter University. Dumating siya sa Katoomba sa New South Wales, Australia noong 2 ng Hulyo at doon siya nag-check-in sa isang youth hostel. Nakita siya ng mga saksi habang umaalis sa hostel bandang alas 9:40 ng umaga. Kinabukasan, ngunit hindi na siya bumalik kaya nag-alala ang may-ari ng hostel. Sinek ang kwarto ni Jamie at sa loob nito natagpuan nila ang kanyang cellphone, mga personal na papeles, pasaporte at iba pang gamit. Dapat sana ay sasali siya sa isang tour sa kalapit na sistema ng mga kuweba makalipas ang ilang araw pero hindi siya dumating. Dahil dito, inireport siyang nawawala at nang ipaalam sa kanyang pamilya ang pagkawala niya. Sinuri nila ang kanyang email at mga bank account, ngunit wala ni isa sa mga ito ang nagpakita ng anumang aktibidad. Matapos makumpirma ang kanyang pagkawala, agad na nagsimula ang paghahanap kay Jamie. Tinulungan ang mga pulis ng mga bumbero at rescue crew, pati na rin ng mga helicopter na nagsagawa ng paghahanap mula sa Himpapawid. Sumali rin ang Park Service sa mga pagsisikap na ito, ngunit wala silang natagpuang anumang bakas ni Jamie o ng mga gamit na dinala niya. Lumipad ang kanyang ama, si Richard Cass, papuntang Australia upang tumulong sa paghahanap at pagkatapos ay naglabas siya ng litrato ni Jamie na may dalang kakaibang kulay burgundy na backpack sa kanyang likod. Alam na dala niya ito nang umalis siya mula sa youth hostel nung araw na iyon at umaasa silang may makakaalala na nakita ito kay Jamie o sa isang trail kahit saan. Samantala, napagtanto ni Jamie na mabilis siyang nanghihina matapos maligaw sa kagubatan ng ilang araw at tinanggap na niya sa sarili na mamamatay siya dahil sa gutom kaya nagsimula na siyang maganda. Nagsimula siyang magsulat ng pamamaalam na liham para sa kanyang pamilya at mga kaibigan at sa huli ay natagpuan niya ang mga tongue orchid na ang mga buto nito ay nagbigay sa kanya ng kaunting pagkain. Naalala niya kalaunan kung paano siya naligaw. Habang nananalangin para sa kanyang kaligtasan, napagtanto niyang nagkamali siya dahil hindi siya nagparehistro sa mga autoridad bago siya pumasok sa gubat. Nakita niya ang ilang mga palatandaan na humihikayat sa publiko na gawin yon. Ngunit dahil balak lang naman niyang mag-hiking ng ilang oras, nagpasya siyang wag na lang gawin. 12 araw matapos siyang maligaw, sa wakas ay natagpuan si Jamie nang mapadaan siya sa isang tent na ginagamit ng isang grupo ng mga hiker sa Narrow Neck Fire Trail. Dinala siya sa ospital kung saan siya ginamot bago umuwi sa London. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag niyo ring kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng aming mga susunod na uploads. Ako nga pala si Ty Knots at makikita tayo muli sa susunod.